Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, ito yung part 2 hapon kasi nga 'di ba? Sabi ng iba mahina nga daw yung audio. Sorry ho. Sorry at mahina yung audio kasi parang na-minimize gawa ni baby. Mas malakas pa yung boss ng anak ko. So ito guys, ulitin natin yung issue kahapon is ito good news para sa ating mga OFW. Kasi ngayong darating na year 2025, alam naman natin na every year tumataas ang sahod dito sa Poland. So, kung ang minimum wage ngayon is 28.10 year 2024, ang minimum wage naman sa darating na January year 2025 is 30.50 zloty per hour. So, ayan guys, medyo maganda-gandang sahuran to. Pero actually guys, ang sahod dito sa Poland is twice a year yan tumataas. Kaya yung mga sinasabi ng ibang kababayan natin na mababa ang sahod dito sa Poland, yes, noon mababa. Pero ngayon, mataas-taas na ang sahod dito. Mas okay siya. Pero para sa akin kasi, mas okay pa rin kasi yung cost of living is napakaliit lang. Gaya ako, nagtrabaho ako nun sa Taiwan. So, malaki yung sinasahod ko. Malaki din yung gastos ko. Ganun ang sistema doon. Kaya parang pag dumating din kayo dito sa Poland at nag-convert din kayo, parang same-same lang din. Kasi gaya ng mga kaibigan ko, sinasabi nila na, ate, mababa ba sahod yan sa, sa Poland? Hindi. Sa akin, mas okay. Alam niyo kung bakit? Utang pre. Utang pre ka dito. Kumbaga, parang wala kang wala kang utang na iisipin dito, hindi kagaya sa ibang bansa napaka raming utang temptation. Alam niyo naman yung mga kung ano-ano yung mga nagbebenta doon. Dito hindi, matututo ka talagang magtipid kaya mas okay pa rin dito para sa akin. So, kung kayo darating dito at magtatrabaho dito, makakapag-save talaga kayo unang-una kung bakit. Ang bibili niyo lang naman halos is pagkain. Yun lang naman. Kung may deduction naman sa accommodation or sa transportation yung agency pagpapasukan nyo dito, is depende pa rin naman yan sa mapipili yung agency at trabaho dito. Nasa inyo pa rin yan. Kayo pa rin yung magpapasya, guys. Pwede naman kayong pumili ng medyo pricey at medyo mura. Depende kasi ang kailangan kasi balance din yung sahod sa mga kaltas. So, kung kayo, ang magiging rate year 2025 is, ang magiging neto niyan is nasa 22 to 23 zloty per hour. At kung ang basic niyan is pumapalo ng kulang 4,000 sa 8 hours lang yon, 8 working ano 8 working hours per day lang yon. So, ang mangyayari kapag gano'n nasa 3,600 something or basta medyo malaki siya, nasa 3,600 or 3,700 zloty per hour. So, malaki-laking bagay yon. Basic lang yon. Pero kapag ang ang napuntahan nyo is 12 hours per days, malaki-laki nasa 5,500 zloty pataas ang magiging sahod nyo. Pero depende pa rin yan sa mga agency papasukan nyo at mga factory dito. So, mayroon pang iba na nagbibigay ng incentive, gaya ko na experience ko yun, na kapag complete attendance ka is may additional bonus silang na ibibigay sa inyo. Iba-iba kasi ang mga ano dito, mga factory at agency. Iba-iba sila ng policy regarding sa sahuran. So, kung kayo darating dito, is mamili na lang kayo ng, kung alam nyo is magiging maganda kayo at magiging maganda ang sahod nyo sa papasukan nyo dito sa Poland. Kasi kung twice a year tataas ang sahod ng Poland, ibig sabihin yung 30.50 zloty sa January, sabihin na nating dadagdag pa yun ng 28 to 30, sabihin na natin dadagdag ng kulang 3 zloty, is malaki-laking bagay guys. Kung every year is tataas ang sahod dito. Kaya kung ako sa inyo, huwag muna kayong tatalon. I-try nyo muna dito sa Poland. Malay nyo, okay pala sa inyo yung pamumuhay dito. Hindi nyo muna itinry. Sayang naman yung opportunity, di ba? Kasi kapag na-experience nyo na doon sa ibang part ng Europe at kumita na kayo ng euro, baka hindi nyo na rin maisipan na magtrabaho dito sa Poland kasi nga, ang inisip nyo malaki sahod sa ibang part ng Europe. Which is, ang kagandahan lang kasi dito sa Poland is legal
ka makakapagtrabaho at makakapag-process ka ng papel mo ng legal. Tapos, ang mga kinakatakot din ng mga kababayan natin is, sabi nila, ma'am, hihirapan nga daw silang maghanap ng magandang trabaho dito sa Poland. Sabi nila, guys, madali maghanap ng trabaho dito kasi nga, napakaraming trabaho dito, ang daming vacant job dito. Yun nga lang kasi talaga, paunahan. Dito kasi, yun nga sinasabi ko sa inyo, napakabilis na employment dito. For example, yung mga kababayan natin is nagtatrabaho sa hindi masyadong okay na factory or agency at nakakita sila ng ibang hiring at na maganda-ganda naman yung offer, lilipat sila agad. Ganun kasi ang sistema dito. Kaya, minsan yung kunwari, vacant ngayon na trabaho, pamiyamiya or bukas, wala na yan. Ganun kabilis. Kaya kayo, pag dumating kayo dito, huwag kayong masyadong mag-worry at napakaraming trabaho dito. Ganun talaga ang sistema dito sa Poland. Lipat-lipat, ganun. Depende kung saan ka makontento. Kapag hindi ka na nakontento sa Poland, lilipat ka pupuntang ibang part ng Europe, na Euro ang sahod. So, depende pa rin yan sa'yo. Ikaw pa rin yung magdidesisyon yan, kabayan. At ano pa ba yung mga tanong ng mga kababayan natin? Sabi kasi nila yung sa TRC daw. So, sa TRC kasi guys, maglalaan ka ng enough time dyan para ma-process ka. Hindi basta-basta kasi merong nagsasabi 1 month lang may TRC na. Hindi po. Wala pong ganun. Ang pinakamabilis po is parang nasa 3 months. 3 months lang yung nalaman kung pinakamabilis pero madalang po yun na usually nasa 6 months to 1 year ang process ng TRC. Hindi po one click, hindi po ganun. Dadaan po talaga yan sa proseso at depende pa yan kung wala kang magiging problema. Kaya kailangan dapat pagdating mo dito sa Poland is sikapin mong malaman na may hulog or may bayad ang tax mo at ang insurance mo kapag nagtrabaho sa isang agency. Minsan kasi talagang maduduga ang mga agency dito. Sa totoo lang. Kaya mas maiging mabusisi rin kayo kapag nagtrabaho kayo. Huwag niyo akong gagayahin na nagtrabaho ako dito, parang nagtiwala ako sa agency tapos huli ko na nalalaman na wala palang bayad yung tax at yung insurance ko. Hindi ganun kadali guys kapag wala kang contribution sa insurance at saka sa tax. Kaya maging aktibo po kayo sa mga ganung bagay. Kasi stress po sa akin yun. Buti na lang si Jusawa is supportive din nung inasikaso yung resident certificate ko. Hindi po ganun kadali kahit nasabihin mo na may local ako. May local ako, hindi po ganun kadali. Kasi nga, kailangan i-cancel muna yung registration ng agency. Kasi ang ginawa ng agency sa akin is ni-register lang nila ako pero hindi sila nagbayad ng contribution. So, ang sabi ng SUS dito sa Poland is kailangan i-cancel muna ng agency yung registration ko bago ako makuhanan ni Jusawa ng panibagong SUS. So, ang nangyari, hinanting muna namin yung agency which is hindi naman namin nakita. Ginawa ng SUS, ang sabi, magbigay kami ng proof na wala na talaga dun sa address na yun yung agency. So, yun ang ginawa namin. Bali, 2 attempt din kami kahanap pero wala talaga. Doon pa lang nila napag-desisyon na i-approve ako sa SUS. Kaya kayo guys, within 3 months at wala pang hulog yung agency o wala pang bayad yung agency sa tax nyo at sa insurance nyo, is layasan nyo na. Hindi okay yan. Red flag na yan. Ganun ang sistema dito sa Poland. Huwag masyadong kampante. Kasi minsan, sa sobrang utak talaga ng agency at pag mabait ka, wala. Kumbaga, sasamantalahin talaga nila. At minsan pa, kapwa nating mga Pinoy na nagtatrabaho sa agency, sa una lang concern, pero kapag nagka-problema ka na, wala na rin yan. Kaya kailangan guys, within 3 months na nagtrabaho kayo dito, mag-update na kayo sa agency regarding sa tax at saka sa insurance kasi kailangan natin yan. Hindi kasi na-approve ang TRC nang walang tax at insurance dito sa Poland. So, sa mga lahat ng subscriber ko, thank you sa mga support nyo. Na-appreciate ko yun kahit pa paano. Nag-uumpisa pa lang ako sa vlogging at maraming pong salamat sa mga comment nyo. Natututo rin po ako sa mga comments nyo.
na-appreciate ko rin po yan. So,